Ready na po ba ang puso mo? Kasi po ang ating pag-uusapan ngayon ay hayaan natin na patuloy nating alamin kung ang ating pong puso ay handa na. The readiness of the heart. Hello? Kaya nga po, pakiramdaman mo yung puso mo ngayon. Handa nga ba talaga? Kasi alam nyo po, hindi po ang Panginoon nakabase para i-rate tayo o i-gauge tayo kung sino tayo at ano tayo base sa ating pong outward look, kundi sa puso. Amen. So napaka-importante ng puso na ngayon ay patuloy ng Panginoon na katagpuin dahil gusto niya na sa bawat araw ng atin pong paglilingkod at sa bawat araw ng atin pong buhay ay walang iba po tayong pararangalan kundi ang ating Panginoon. So, yun po yung ating ngayong pag-uusapan at meron po tayong pag-uusapang isang karakter para tingnan kung ano po ba yung nagiging buhay niya, ano po ba yung nagiging pananaw niya, no? At papaano siya namuhay according sa salita ng Panginoon. At yan po ang ating pag-uusapan ay si Ezra. Basahin po natin yung Ezra chapter 7 verse 6. Sino ba si Ezra? So alamin muna natin, ang sabi rito, si Ezra ay isang eskriba, dalubhasa sa kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh ng Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kahilingan niya ay ipinagkaloob sa kanya ng hari. Okay? Verse 10. Sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan. So dito po, ang Bible ang nagpakilala kung sino si Ezra. Tayo po, hindi na kailangan nating i-introduce yung ating sarili sa mga tao kung sino tayo at kung ano tayo, kundi kung papaano tayo nabubuhay sa harapan nila. Mga kapatid, delikado yung ganyang katahimikan ha. So, galaw-galaw din at mag-comment-comment din pag may time. Amen po. Kasi ang atin pong pinag-uusapan ngayon ay yung bang mahalaga na makita natin kung papaano tayo humaharap sa bawat araw na dumarating sa ating buhay. Okay. So, sinabi rito na yung explanation ng Bible tungkol kay Ezra ay siya po ay dalubhasa sa kautusan ni Moses na ibinigay ng Panginoon. Tama po ba? So, ibig sabihin, yung kanya pong araw-araw na buhay ay ipinamumuhay niya kung ano yung kanyang natutunan at narinig mula sa Panginoon. Ewan ko kung maalala ni Pastora to, Nora din na sa BTC natin, mayroon diyang mga example na sinasabing pagandahan ng translation ng Bible. So ang mga pastor, isang araw, ang pastor ay nagtawag ng kanyang mga miyembro. At sabi niya, sa susunod na Sunday, magdala kayo ng kanya-kanyang translation ng inyong Bible at kung sino yung pinakamagandang translation na atin pong pagkakasundoan, may premyo. Oh, di ba? So, pagdating ng Sunday, lahat ng mga kasali doon sa paligsahan ay nagdala ng kanilang mga translation ng Bible. So, nung natapos na ni Pastor na tingnan yung mga translation nila, merong isang batang dumating. At ang sabi niya, Pastor, kasali po ako. Saan niya yan yung Bible mo na dala-dala na magandang translation? Ang sabi niya, ito po,
hila-hila niya yung lola niya. Ito po yung magandang translation ng Bible na nakita ko. Bakit naman? Lola mo yan eh. Oo, pastor. Kasi ang lola ko, kung ano yung kanyang natutunan at napakinggan, ipinamumuhay niya. Kaya alam ko, ang lola ko, ang pinakamay magandang translation ng Bible. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang magandang translation ng Bible. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At ano pa? Ikaw ang buhay na Biblia, the walking Bible. Amen po? At sino ang unang-unang makakabasa kapag ikaw ay ginamit ng Panginoon, the walking Bible? Ang pamilya mo. Ano po ba ang nababasa niya? Ayan na naman, tahimik na naman tayo. Ano po ba ang nababasa niya? Ito ba ay nagpapakita na ang Diyos na ating kinilala ay mapagmahal na Diyos? Ito ba ang pinapakita na nababasa niya ay Diyos na mapagpatawad na Diyos? Diyos na mapagkalinga? Diyos na nagmamahal? So yun po yung translation na dala-dala ng mga Kristiyano dito sa Cavite ng mga Kristiyano ng JGIA. Magandang translation. Daig pa yung Old King James translation. Amen. Okay, so patuloy tayo ha. Saan ba, ang tanong natin, saan ba nakatuon ang puso ni Ezra? Sa sarili? Sa kaniyang mga rutinaring ginagawa araw-araw o routine na ginagawa? O sa kaniyang mga plano? O sa kaniyang mga pangarap? Saan ba nakatuon ang puso niya? Una muna, no? Ang puso ni Ezra ay handang hanapin ang kautusan ng Panginoon. Wow! Hallelujah! So yung desire lagi ng puso niya, no, ay yung hanapin kung ano yung isasagawa niya, kung ano yung gusto ng Diyos, at kung ano yung ipapagawa ng Panginoon sa kanya sa bawat araw na kanyang buhay. Hindi po tayo nabubuhay para sa ating sarili. Binasa po yan ni Pastora kanina. Kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa atin. Tayo ay namatay at muling nabuhay para kay Kristo. So ibig sabihin mo ng may pagmamahal sa katabi mo, ang buhay mo ay pag-aari ng Diyos. Sa kaliwa naman at kanan, kapag hindi mo pa nasabihan, ang buhay natin ay para sa Diyos. Hallelujah! Amen! So kung ang buhay ko ay para sa Diyos, ang gagawin ko, yung hahanapin ko, ay yung mga bagay na para sa Diyos. At hindi para sa akin. Bakit? Kasi bahala na ang Diyos para sa akin. Ang mahalaga, importante. At ang importante, mahalaga. Na namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Ang JGIA ba ay naghahanap lagi ng kautusan ng Diyos? Amen po? Dito yata ang malakas, yung nandoon medyo, baka hindi napakinggan, ulitin ko. Ang JGIA ba ay laging naghahanap ng kautusan ng Panginoon? Di ba may devotion tayo? May Bible reading tayo. Yun po yung guide natin para ma-identify natin. Ano ba ang gusto ng Diyos sa akin ngayong araw na ito? Ano ba yung gusto ng Diyos sa akin, sa pamilya ko, sa buwan na ito? So ibig sabihin, nagiging tama yung ating direksyon at hindi tayo, katulad ko, na sinusuway ang ways. Nag-ways pa. No?
So sabi ng Waze, in 300 meters, turn right. Wala pang 300, nag-right na ako. Ganyan tayo kuminsan. Alam natin ang katotohanan, alam natin ang salita ng Diyos, pero alam nyo, sabihin mo sa katabi mo, ang hirap i-apply. Amen po ba? So totoo bang inilagak? Basahin natin muli, no? Itong verse 10 ng chapter 7, may 3 bagay ditong nakikita tayo. At ito po yung paulit-ulit nating aalamin, no? Kung ano yung 3 bagay na ito na gusto natin na sa panahon natin ngayon, lalo na yung panahon natin ngayon, di natin maintindihan kung matutuwa tayo, kung mayroon bang tinatawag na unity. Hello? Ang ating gobyerno o ano ba ang nangyayari at ano po ba at paano po ba. So tayo, ang role natin, alamin kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya nananalangin tayo. Tama? Nakikinig tayo sa Panginoon. Kasi dapat tama yung ating mga action na ginagawa nowadays. Kapag hindi, big sabihin, may mga problemang pwedeng magiging consequence doon po sa ating mga action. Okay. So, basahin natin uli yung verse 10 ng chapter 7 ng Ezra. Sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon. Hallelujah! So, ibig sabihin, yung puso niya nakatuon kung ano yung tama at kung ano yung dapat niyang gawin bilang pinili ng Diyos. Amen po ba? So, alam po ba ninyo, napaka-importante nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalong-lalo na po sa ating pamilya. Bakit? Kasi, aminin man natin at sa hindi, ikaw ay laging titingnan bilang Kristiyano kung ang pamilya mo ay hindi Kristiyano, kung ang kamag-anak mo ay hindi Kristiyano, kung ang katrabaho mo ay hindi Kristiyano, ikaw lagi ang titingnan kung paano tayo namumuhay bilang Kristiyano. Amen po ba? Sabi kanina ni ate na nagpatotoo sa palengke, hello? Anong ibig sabihin? Titingnan siya. Kaya nga ang prayer niya, Lord, ayaw ko na manatili sa ganito. Anak mo ako eh. So ibig sabihin, meron tayong ginagawang action para makawala tayo doon sa nakasanayan natin na lifestyle. Amen po ba? Na sa akala natin normal, pero in the sight of God, pag hindi normal, anong tawag? O, kayo na po ang nagsabi noon. Nagtanong lang po ako. Ano ang sinasabi? Kung si Timothy yung ating tatanungin, ano yung sinasabi niya patungkol dito? Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Amen po. Sabi ni Paul sa kanya, pagsikapan mong humarap sa subok ng Diyos, manggagawang walang anumang ikinahihiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Hallelujah! Ano raw ang ginagamit ni Paul para i-remind si Timothy? Yung salita ng katotohanan. Amen po. So ibig sabihin sa mga Kristiyanong totoo, hindi po normal yung nagsisinungaling. O, tumahimik, ano? Hindi normal yung nagsisinungaling sa mga Kristiyano. Lalo na sa harapan ng Panginoon. Ay, kung minsan, pumunta ka sa isang lugar na kung saan may kaibigan ka, dahil mahihain ka, sabi mo, halika, kain ka. Hindi, okay lang, busog na busog pa ako. Yung pala, gutom. Di ba? Kung minsan, hindi natin napapansin yun, ano po? Yung simply, no, na mga pag-deny ay maliit o malaki kasalanan. Amen? So ano ang sabi? Dapat ang ginagamit natin ay yung basihan natin at ang pamantayan natin, hindi yung sinabi ng tao, hindi yung ginawa ng tao, kundi yung sinabi ng Diyos at ginagawa ng Diyos. Hallelujah! Amen? Now, parang maraming tao,
sa panahon natin ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kabilang dito, hindi ka kabilang. Pero ang tanong natin, are you seeking knowledge or are you seeking content? Ulitin ko, are you seeking knowledge or are you seeking content? Kasi mahalaga po yun, ano po? Maraming gustong mag-aral ng salita ng Diyos for debate. Para naman sila ay hindi mapahiya kapag may tinanong, at marami ding Kristiyano, may 3 memory verse lang din, no? Ay akala mo marami nang alam. Amin po ba? Bakit? Kasi eager siya na ipamuhay. Eager siya na ipakita na ito yung natutunan ko sa salita ng Diyos. Remember ninyo, nung bago tayong Kristiyano, walang nakakapigil sa atin para mag-share ng gospel. Kahit sa sasakyan. Tama po ba? Kahit sa maraming tao. Kasi yun ang natutunan natin eh. Yun yung ating na-discover na katotohanan na ang Diyos pala ay nagmamahal, ang Diyos pala ay nagpapatawad, ang Diyos pala ay nagpapalaya. Kaya sinishare natin yon. Pero dumating yung mga panahon, dumaan yung mga pagsubok, yung mga encounter sa buhay. Amen po ba? Yung dating mainit, lumalamig. Bakit? Kasi maraming na-encounter na sa tingin niya ay parang mahirap mamuhay sa buhay na may katotohanan. Tingnan ninyo, kapag naghanap pa ng mali, maghanap pa ng kung sino yung aamin sa pagkakamali. Halimbawa ako, bago ako umamin, magtuturo muna ako. Ay si kuya kasi, kung hindi dahil kay kuya, hindi naman ako nadamay dyan. Di ba madaling magturo kaysa umamin? Tama po ba? Kasi kapag magturo ka muna at mandamay ka, medyo bababa yung sa'yo, yung bigat sa'yo. Kasi mayroong pinagmulan. Pero ang totoo dapat, marunong tayong umamin ng ating mga failures. Kasi ang salita ng Diyos ay totoo. Masakit kung minsan, pero ang katotohanan ay masakit na nagpapalaya. Amen po ba? So, unti-unti, chinecheck ng Panginoon yung kondisyon ng ating puso ngayon. Hindi natin alam, pagpunta mo rito, ano po ba yung na-encounter natin? Tama po ba? Pagdating dito, di ba, ang sarap magpuri sa Panginoon. Pero yung puso mo, bigat na bigat. Ang daming alalahanin. Ang dami kang mga kabigatan sa puso. Hindi mo magawang talagang purihin ng Diyos na buong puso. Bakit? Kasi maraming baggages. Pero alam po ba ninyo, ang buti ng Panginoon, kahit gaano man kabigat yung ating daladala, ano ang sabi ng Lord? Come to me. Lumapit lang kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan. Ibig sabihin, meron agad-agad na rescue ang Panginoon kung ano yung ating kalagayan. So anong ibig sabihin? Ang gusto lang ng Panginoon, ibigay mo lang sa Kanya. I-offer mo lang sa Kanya. At hayaan mong ang Diyos ang siyang mag-operate ng buhay mo. Gusto ba ninyong ang Diyos ang magmaneho ng buhay natin? Ay, ang sabi sa kanta, gasolina ay panghabang buhay. Anong ibig sabihin? Tuloy-tuloy yung function, na mayroong joy ang ating puso. Hindi lang yung panghugas ng plato yung gagamitin nating joy, kundi totoong joy. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nakikita ko po, nasisense ko na talagang may inaayos ang Panginoon sa ating mga puso, sa kondisyon ng ating puso ngayon. Kasi alam niyo po ba, ang Kristiyano, madali talagang magkubli. Bakit?
Pag tinanong mo yan, okay ka ba ate, kuya? Ay, oo, okay ako ngayon. Mas mabuti pa ako kaysa dati. Tama? Pero sugatan. Tama? Pero luhaan. Kasi nga ayaw nating ipahalata na tayo ay weak. Ayaw nating ipahalata na tayo ay nandoon sa sitwasyon na hindi maganda. Kasi kumisan, ang nagiging dahilan naman, baka mamaya ma-misinterpret tayo. At sasabihin, Kristiyano ka pa naman, ganyan ka. Di ba? Kaya kuminsan hindi tayo nag-o-open, no, ng ating tunay na kalagayan. Pero praise the Lord, sa panahon ngayon, malaya natin gagawin yun. Bakit? May mga small group leader tayo. May mga leader tayo na handa, no, na makinig doon sa ating mga nararamdaman. At handa na tayo ay bigyan ng mga first aid. Tama po ba? Pero siyempre, tayo talaga ang kailangan na magdesisyon para gamutin kung ano yung ating kalagayan sa tulong ng ating Panginoon. Ako, lumaki akong Kristiyano, no, na walang nag-aalaga sa akin. Walang nagpapalo up. Walang nangungumusta. Nagkikita lang kami ng aking spiritual mother ay kapag may Bible study. Once a week. Hello? Ngayon, napakasarap mamuhay bilang Kristiyano. Kasi from time to time, yung leader mo, kumusta ka na? Nag-quiet time ka na ba? Hello? Ano yung sinabi sa'yo ng Panginoon? Kaya wala pong puwang yung panlalamig sa panahon ngayon. Bakit? Mayroong leader na, sabihin na nating intentional siya na ikaw ay alagaan, alalayan, palakasin at patatagin. Amen po ba? Kaya, ang salita ng Diyos ay talagang nagkakaroon ng power sa ating mga buhay kasi lagi ito nating napapakinggan. At lagi nating, lagi sa ating ipinaparinig ng ating mga leaders. Amen po ba? Kaya palakpakan ninyo yung inyong mga cell leaders, small group leader, lahat ng inyong mga leaders. Bakit? May panahon sila para sa'yo. Meron silang panahon para ikaw ay palakasin at dalhin sa tamang katotohanan mula sa ating Panginoon. Oh, hallelujah! Amen po ba? So, naandyan kayo? So far, nasusundan ninyo? So, dapat, una, yung puso natin ang hinahanap ay hindi yung success. Amen po ba? Hindi yung victory, hindi yung achievement, no? Kundi ang salita ng Diyos. Kaya ngayong kanta kanina natin, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Kahit hindi na po natin kantahin yon, kung totoong nagbabago po tayo. Kasi po, kahit ilang beses po natin kantahin yan nung binabago ako araw-araw, pero kung wala pong pagbabago, nako, questionable po yan. Pero salamat na lang, dahil tayo ay binabago ng Panginoon araw-araw. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya tingnan mong mabuti kasi baka sa susunod na linggo, pagbalik mo, ibang-iba na yan. Kasi matinding pagbabago ang gagawin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Matindi yung pagbabago, yung transformation na gagawin ng Panginoon sa katabi mo. Amen. Pero kailangang isama din natin yung ating sarili, hindi lang yung ating katabi. Tayong lahat po ay binabago ng Panginoon. Okay? So, yun po yung una. Ang sabi po riyan sa chapter 7 verse 10 uli, pero dito tayo sa pangalawang portion na ano po. At ang sabi rito, at upang gawin, ano ang sabi riyan? So, sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso
na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin. Hallelujah! So yun po yung pangalawa natin, handang isagawa ang kautusan ng Diyos. So ibig sabihin, kapag ako ay may natutunan, kapag narinig ko yung sinabi ng Lord, nakapakinig ako ng pangaral ng Panginoon, mirong rema word. Amen po ba? At yun yung ating basis, ito yung pangungusap sa akin ng Lord, ito yung aking ia-apply. Huwag po kayong gumaya sa akin. Nagpa-check up, bumili ng gamot, pero hindi iniinom. Yan, rinig ni Kuya Kaloy kanina yung aming kwentuhan. Sinumbong ako ng aking nanay kay Kuya Kaloy. Ano po? So anong ibig sabihin? Hindi po sapat na makinig lang tayo ng salita ng Diyos. And after that, walang aksyon na gagawin. So ayaw ng Panginoon yon. Bakit? Kasi ang sabi niya sa James chapter 1, no? Basahin natin yung James chapter 1 verse 22. Pwede po bang kayo ang magbasa? In the count of 3, 1, 2, in 3. Ano ang magiging resulta kapag hindi tayo tagatupad? Mandaraya tayo. Gusto ba ninyong madaya? Di ba ayaw nating madaya? Galit tayo sa mandaraya. Tama ba? Pero, kapag tayo ay nakikinig, pakinig ng salita, pero walang application, ibig sabihin, huwag ka nang magtanong. Kasama na tayo doon sa salitang mandaraya. Okay naman, sabi nila, kung ang dadayain mo yung iba. Pero hindi, ang dinadaya mo, ang sarili natin. Sarili mo mismo. Kaya pagdating natin sa ating mga pamilya, immediate family, no? At sinasabi tayo, nagpapakilala tayong Christian tayo, ang magpapatunay yan kung papaano tayo nabubuhay na nakikita nila. Tingnan mo yung katabi, binabago na yan ng Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Alive na alive yung mga tatay doon, no? sa dulo. Alive na alive sila, no? Amen ba? Kaya hindi ka ngayon matatakot na mamuhay kasi bakit? Wala silang ilalaban sa'yo na mga salita. Pag nagsabi ka na, sige, mahalin natin ang Panginoon. Magbasa tayo ng Bible, mag-pray tayo. Kasi kung nakikita sa'yo, hindi nila pwedeng pasinungalingan yan. Pero kapag invite ka ng invite na tayo ay mag-pray, kung hindi naman nakikita nilang nagpipray ka, something wrong. Invite tayo ng invite na tayo ay magdalo sa Bible study, pero ikaw, ayaw mo namang makinig. Hello? Mabuti nga dito, praise the Lord, nakikita ko, nagno-notes. Yung iba, na nakikita ko, hindi dito ha. May cellphone, pero hindi pala nagno-notes. Nag-YouTube. Habang nakikinig ng preaching. Kaya paglabas, kung paano pumasok, ganun din ang paglabas. Walang take away. Buti pa kanina, nag-drive-thru kami ni Nanay Sita. Hello? Nakukuha ninyo ang ibig ko sabihin? Alam niyo, itong ating pinag-uusapan ay napakasimple, no? At ito po ay mga panimulang aral. Meron po akong sa atin sa Dumaguete, yung ating bukas doon. Nung ako ay nagpipreach, merong sa groupings, merong nag-comment yata doon na, alam niyo, yung mensahe natin ngayon, beginners eh. Gusto ko kasi malalim. Ang sabi ko naman, hindi mo nga kayang lumusong tagatuhod na tubig, gusto mo pang lumangoy? Anong ibig sabihin? Hindi mo nga kayang isagawa yung beginners eh. Gusto mo pa yung malalim? Merong ganyang mga Kristiyano. Nagsisik lang ng knowledge. Gusto mag-learn, pero ayaw mag-apply. Amen? So, ayaw natin na tayo ay maakusahan
at mabansagan ng Panginoon na mandaraya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mandaraya. Bakit? Kasi, alam nyo, nanonotice ko ngayon sa panahon ngayon, ang panganib na kinakaharap ng maraming Kristiyano ngayon, nowadays, ay willing mag-aral, willing matuto, mag-seek ng knowledge, pero ayaw mag-apply. Ayaw isagawa ang salita ng Diyos. Kaya yung Christian life, parang roller coaster. Amen? Patay, buhay. Patay, buhay. Walang consistent na growth sa kanyang buhay. Bakit ko sinasabi ito? Kasi sa panahon natin ngayon, napakaraming kaagaw. Amen po ba? Ngayon, napakadali na lang na magdala ng Bible sa cellphone. May Bible apps ka lang, may Bible ka na sa cellphone. Dati, palakihan ng Bible, pakapalan ng Bible, na dala-dala. Physical talaga na Bible. At ngayon, mayroon pang nagdadala noon. Amen po ba? Ngayon, napakasimple na lang. Pero may Bible apps nga, di naman binabasa. Nagbabasa naman, di naman isinasagawa. Amen? At napakarami ngayong, pumunta ka ng YouTube, napakaraming preacher. Napakaraming, mapapakinggan mo, mamimili ka lang, kahit 24 hours, makikinig ka, iba't ibang tagapagturo. Hello? At sasabihin pa yan, naku, tinamaan ako sa mensahe ngayon. Saan ang bukol? May mga ganon, di ba? Ang ganda-ganda ng mensahe ngayon. Hallelujah! Na-bless talaga ako. After that, di mo naman nakikita yung effect. Magpapatuloy pa po ba ako? Naandyan pa po ba kayo? Praise the Lord. So, hindi dapat mangyari yung mga panganib na ito na darating sa ating panahon. Bakit? Kasi kahit si hari, yung hari, no? Ang haring kinabibilangan at pinaglilingkuran ni Ezra ay nagbigay ng utos sa kanya. Alam nyo, ito ang utos. Sa Ezra chapter 7 verse 14. Hallelujah. Dapat may ganito lahat yung ating mga cell leaders, Meron tayong checking. Ano ang sabi? Isinugo kita at ang aking 7 tagapayo upang siyasatin ang mga nagaganap sa Israel at Huda. Alamin mo, ano yung pinapaalam? Ano yung pinapasiyasat? Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan ng iyong Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Hari yun, ha? Hello? Nakita niya kasi kay Ezra kung paano si Ezra pinatnubayan ng Panginoon, pero gusto niyang hari na lahat ng nasasakupan niya ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Pwede ba natin gawin yon? Sige nga, tingnan ko nga yung cell group ko, yung small group ko, kung ina-apply talaga nila ang salita ng Panginoon na napapakinggan. Hallelujah! Pwede pala yun, May checking na gagawin. No? Kasi, napakahalaga na sinusunod pala yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi, pag hindi natin in-apply ang salita ng Diyos, wala pong transformation. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang informational, but transformational. Hallelujah! Amen po ba? So, ibig sabihin, kapag nalaman natin yung katotohanan na ito palang bagay na ito, hindi ko pala dapat gawin to. Hindi ko pala dapat ipagpatuloy ito. Hindi pala dapat ito yung nararamdaman ko. Hindi dapat ito yung nasa puso ko.
Kaya yung mga bagay na hindi nakapagbigay luwalhati sa Diyos, dapat inilit go natin. Amen? Sabihin mo na sa katabi mo, pakawalan mo na yan. Amen ba? Pag hindi nakapagbigay luwalhati sa Diyos, pakawalan mo na yan. Hindi makakatulong sa atin yan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, balikan natin yung James chapter 1 verse 25. Ngunit, James chapter 1 verse 25, balikan natin. Ano ang sabi riyan? Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi takapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay ano daw? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. Pinagpala ka kasi ikaw yung tagatupad. Hallelujah. Pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. So, totoo yan. Tulad ni ate nung nag-testify, pinalaya siya. Biniles siya ng Panginoon. Kasi ayaw niya yung bagay na alam niya na hindi ito ang plano ng Panginoon. Woo! Hallelujah! May kalayaan. May pagpapala. May pagpapala sa pagsunod. Amen. So, yun po yung katotohanan na dapat nating makita, mga kapatid. Now, verse 17 ng chapter 4 ng James. Ano ang sabi? Kailangan, alam natin to ha. Sa nakakaalam ng mga paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan. Hindi kapag gumawa ng sadyang kasalanan, posibleng magkakasala na ako. Kapag alam ko ang isang bagay na tama, alam ko ang isang bagay na totoo, pero hindi ko isinagawa. Hallelujah! Nako, ako pala ay nagkakasala na agad. Amen po ba? So kung alam mo na tama yung mag-share ng gospel at hindi mo ginagawa, nagkakasala tayo. Kapag alam mo na ang pagpapatawad ay tama at hindi ka nagpatawad, hello, kasalanan. Kapag alam mo na tama yung pagmamahal na dapat nating ibigay sa Panginoon at sa ating kapwa at hindi natin ginawa, nagkakasala tayo. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin, knowing is not equal to doing. Amen po? Kasi kung minsan, gusto lang nating malaman yung salita ng Diyos, pero alam niyo po, eto ha, tingnan ninyo. Kung mag-a-agree kayo sa akin. Pag natutunan natin ang salita ng Diyos, ang bilis na i-apply natin sa iba. Mabilis tayong mag-advise. Mabilis tayong magbigay ng conclusion na ito dapat mong gawin. Kasi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po ba, kapag tayo na ang involved, ang hirap isagawa. Bakit? Nararamdaman natin yung sakit eh. Nararamdaman natin yung bigat eh. Nararamdaman natin yung hindi komportabling pakiramdam. Kaya hesitant din tayong mag-apply. No? Hesitant din tayong gumawa ng aksyon kasi nakabase tayo sa ating feelings. Sabi nga ng kanta, feelings. Nothing more than feelings. Amen pa? So, ibig sabihin, dadayain tayo ng ating pakiramdam. Aalisin niya yung katotohanan ito dahil sa ating pakiramdam. Amen po? So, ano ang dapat? Isagawa. Pagkatapos matutunan. Alam niyo, lahat naman tayo ay prone ngayon na totoong magiging hearers lamang. Pero ang pinaka-prone ngayon ay ang mga kabataan.
na magiging hearers pero hindi doers. Amen po ba? Kasi ang daming kaagaw eh. Hello? Andyan yung kapag hindi natin nagamit ng tama ang social media, tama ba? Ano ngayon ang ginagawa ng mga magulang na busy? Para yung mga anak nila ay maging busy rin. Bigyan ng gadget. Tama ba? Instead na panoorin ng mga educational movie, no? Ay bigyan ng gadget. Ay kung ano lang mapindot ng bata, doon na siya mag-i-enjoy. Tama po ba? So anong ibig sabihin? Nagsisimula na, no, yung learning ng bata. Kaya hanggang sa kanyang paglaki, nakasanayan na niya yan. So pray naman yung nanay, pray naman yung magulang kasi hindi alagain yung anak. Kasi busy nga doon sa ginagawa eh. Amen ba? Pero pagpasok ng Sunday school ng bata, culture shock. Bakit? Hindi niya yon gustong makita at mapakinggan. Pero kung sa bahay pa lang, educate na yung ating mga bata, mga anak. No? Kaya sa bahay, kapag sa bahay yung apo ko, maghapon yan yung TV. Nakakapanood nga siya, pero patungkol sa salita ng Diyos. Hello? Yung educational movie, yung may matutunan, amen po ba, na pwede niyang i-apply. Kapag mag-Sunday school siya, ibig sabihin, kumbaga, inform na siya na mayroon na mga ganong mga nakikita niya, napapanood niya, at napapakinggan. Kaya magiging aware tayo sa ating personal na buhay ngayon at sa ating pamilya. Bakit? Gusto ba natin na tayo lang ang pupunta ng langit, ang ating pamilya hindi? Bakit? May nasabi po ba ako? Bigla kayong nalungkot. Kaya samantalahin natin, magiging model tayo ng ating pamilya. Hallelujah! Anak ka man, pwede kasing magiging ano yan eh. Tatay Larry, may problema ako eh. Pinipersecute niya ako sa bahay. Kasi naging Christian ako eh. Di ba? May mga ganong problema. Asawa man yan, lalaki o asawang babae, kung sino ang nauna na nagkaroon ng encounter sa Panginoon, ay nakaka-encounter din ng mga persecution sa immediate family. Pinagbabawalan niya ako eh. Meron tayo doon sa members sa Santa Maria, na isang outreach natin, na iba kasing pananampalataya yung mga kapatid, pero siya ang naging Christian. Pinipigilan siya. So wala siyang magagawa kasi yung mga kapatid niya, yung breadwinner ng pamilya, so wala siyang magagawa. Kaya isang araw, iyak ng iyak. Ano po ba yung dapat kong gawin? Aalis na lang ba ako sa bahay? Maghihiwalay na lang ako sa kanila? Sabi naman ng pastor natin, kung aalis ka sa bahay niyo, sino ang magpapakain sa'yo? Wala ka naman trabaho. Nag-aaral ka pa. Ano po yung gagawin ko? Manalangin ka. Mag-ayuno ka. At ilapit mo yan sa Panginoon. Kasi victorious ka na, kaya ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa pamilya mo. 1 month later, pinayagan na siyang mag-church. Hindi siya nagpadaig. Hindi siya nagpapigil. Kasi alam niya kung ano yung kanyang na-encounter ay yung totoong Diyos. Ano ang sabi riyan? No? Adonai, Lord and Master. Amen? So, ibig sabihin, hindi tayo dapat mag-rely doon sa nakikita nating, alam nating hindi tayo mag-grow sa ating faith. So, dapat tayo po ay ready lagi na isagawa ang salita ng Diyos. Okay? Pangatlo, handang magturo ng kautusan ng Panginoon. So, ano yung una? Handang hanapin. Pangalawa, isagawa.
pangatlo, ituro. So, ibig sabihin, hindi lang para sa'yo, kundi ito ay ituturo mo sa iba. Napapanahon man o hindi. Amen po. So, sabi ko nga sa inyo, yung one verse natin binasa ng chapter 7 ng Ezra, verse 10, 3 po yung nakapaloob. Ito yung pangatlo. Balik tayo, no? Sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang isagawa at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan ng kahatulan. So, ibig sabihin, lagi tayong may task. Amen. Unang-una dapat nating turuan tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, meron tayong visitation ministry dati, no, sa Caloocan. So, every Sunday ng afternoon, ay meron kaming, kung hindi yung naka-attend yung mga kapatiran, alam ka agad yan kung sino ang wala. Pupuntahan niya namin. No? At ipapalo-up, kumustahin. Bakit hindi ka nakakapunta? Bla bla bla. Ay mayroon tayong kasamang isa na volunteers, no? Hindi pa nakarating ng bahay, nakita pa lang yung kapatiran. Sabi ka agad, ay ate, naku, alam mo ba? Sayang na sayang. Kung nandoon ka kanina sa preaching ni pastor, tinamaan ka talaga. Para sa'yo yan. Meron bang ganon? Na ang unang naiisip ay yung iba? Na dapat kausapin ng Diyos at hindi tayo ang unang kausapin ng Panginoon? Kaya nung mga huli, hindi ko na sinama. Instead na mapalakas, no? Na-turn off uli. Amen. So, ibig sabihin, depende po, no, sa ating pong relationship sa mga taong ito. Kaya, kailangan po magiging unang-unang tayo po yung nagsasagawa ng salita ng Diyos. Huwag nating ituro ang iba. Amen. Kung halimbawa, asawa ka, naku, wala ang asawa ko, talagang kung nandito yung asawa ko, sigurado talaga yan, na para sa kanya yung salita ng Diyos. Tapos kapag magkakatabi kayo at nagkakaalaman, sisikuin, yan, para sa iyo yan. Para sa iyo yan. Ituturo, di ba? Di ba? Di ba? Tama. Kita mo, tinamaan ka. Pero ang hindi natin alam, lahat tayo kinakausap. Huwag po natin i-deny. Maaring hindi mo ngayon nararamdaman, in preparation for you, para sa susunod na ma-encounter mo, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Maliwanag, mga kapatid? Nagkakaintindihan tayo? So, ang sabi sa verse 11 ng Ezekiel chapter 7, ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ng Haring Artaxerxes. Kaya, ang sabi riyan, Ezra, ang pari ng eskreba, na dalubhasa sa kautusang ibinigay ni Yahweh sa Israel. Bakit na isasagawa ni Ezra ang kanyang gayong buhay? Na hanapin, maging tagatupad, at tagapagturo. Kasi nga po, rooted siya sa Word of God. Amen po? Na ang ibig sabihin, hindi po siya pumapayag na sa bawat araw ay hindi niya ito, binabasa at isinasagawa at pagkatapos, ipagpe-pray kung ano yung action na tama na dapat niyang gawin. Maliwanag? So, ibig sabihin, ito po yung pinapahatid ng Panginoon sa atin ngayon. No? Na tayo ay kailangang maging tagapagturo. Hindi sa iba, kundi sa ating sarili. Alam niyo, ang ginawa ko sa aking mga anak, kaya sila nagkaroon ng
tinatawag na hunger para maglingkod sa Lord. Simula nung sila ay nagkaroon ng sapat na unawa na naintindihan nila yung salita ng Diyos, ako mismo ang nag-evangelize sa kanila. Lahat yan sila. Nag-accept sila kay Jesus as their Lord and Savior. Bakit? Mangangaral ako sa iba, mag-share ako sa iba. Paano? Pamilya ko. Ako dapat ang mangangaral din sa kanila. Amen po ba? At may orientation yan. Pag alis ng bahay, kailangan yung mga anak ko nandyan nakikinig sa harapan. Siyempre yung mga bata, inaantok. Bakit mo ako tinulugan kanina? Bakit hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Kaya may awarding ceremony yan pagdating ng bahay. So doon sila nahubog. Pagkatapos may devotion kami, no? Ako muna nung umpisa, nag-share ng gospel. Nung sila na ay nasa high school na, no? Sila na rin yung binigyan ko ng task. O ikaw ngayon ang mag-worship lead. Ikaw ngayon ang mag-exhort. So routine yan sila. Hanggang sila ay natuto. Dumating ang panahon, hindi ko na sila inutusan na maglingkod sa Panginoon. May kusa na. Bakit? Natutunan nila kung paano yung epekto ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa kanila. So wag tayong magkulang. Gawin natin yung part natin. Kung ikaw ay magulang, kung ikaw yung unang nakakilala sa pamilya mo, gawin natin yung part natin. At gagawin ng Diyos yung hindi natin kayang gawin para sa ating pamilya. Amen po ba? Okay, so, bakit kailangan nating ipangaral ang salita ng Diyos? Bakit kailangan gawin niya ni Ezra? Ang sabi po sa 2 Timothy, dito tayo magtatapos, chapter 4, verse 2. Pwede naman po tayong magbasa lahat. Go! Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. So, napapanahon man o hindi, kailangan ipangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi riyan, chapter 4, verse 3, sapagkat darating ang panahon, hallelujah! Sige po, antayin natin yung iba, Go! Sapagkat darating ang panahon, sa halip, maghahanap sila ng mga, kundi, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano ang gagawin ng mga sa huling araw? Maghahanap sila na ang ituturo ang pakikinggan nila, yung para lang sa kanila, yung makakabuti sa kanila, yung hindi sila pinagbabawalan. Amen po ba? So, merong reason kung bakit urgent yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ano yung reason natin? Darating ang panahon, meron ng tatanggi sa salita ng Diyos. At maghahanap sila ng ibang tagapagturo na ang gusto nilang mapakinggan ay yung sila ay ma-please. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magmamadali tayo ha. Hanapin natin yung mga taong ito. Amen. Unang-una nating hanapin ang ating pamilya. Kung ikaw ay anak, sa side ng father mo, sa side ng mother mo. Kasi yun ang tinarabaho namin ni Nanay Sita eh. Nung kami po ay bagong mananampalataya, no? Anong ginawa? Yung mga kapatid niya, yung mga kapatid ko, yung mga kamag-anak niya, ay amin pong inabot ng salita ng Diyos. Kaya po mayroon tayong Gia Palas, Gia Paranaque, no? Las Piñas Paranaque. Bakit? Kasi kamag-anak yun ni Nanay Sita, nagsimula lang kami doon sa isang bilaong pansit at saka at tinapay na isang tasty.
Doon lang nagsimula. Binisita namin, no? Habang nagkukwentuhan, so nagpaalam ako, pwede ba ako mag-share ng gospel? So sabi nila, okay naman. Doon nagsimula ang Bible study. Kaya nabuksan ang Gia Palace. Nasa Makati natin ngayon. Amen. So gumawa tayo ng avenue na makapakinig yung ating mga mahal sa buhay. At pinaka-epektibo nito ay hindi lamang sila nakakapakinig, kundi nakikita nila kung ano yung ating ipinamumuhay at pananampalataya. Kasi maraming pwedeng pakinggan. Pero mas epektibo kung ang testimony natin ay buhay. Hello? Ang Kristiyanong walang patotoo, ano raw? Merong kasabihan yan eh. Hello? Ang mga Kristiyano raw walang patotoo ay patay. Hello? So dapat may patotoo tayo. Ang ating testimony ay nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin. Pero alam niyo po, hindi 100% naman ay naaabot natin, napiplease natin. Mayroon din naman talagang ayaw. Tama po ba? Ang mahalaga, no, ay nagagamit ka ng Panginoon para spread yung gospel. So ano ang basihan? Hindi yung malalim ang iyong pinag-aralan lamang. Hindi yung marami tayong tinapos na training. Hindi yung marami tayong ginagawa sa church o ministry. Ang susi, ang puso. Handa ba ang puso mo na gawin, na hanapin ang salita ng Diyos? Isagawa at magturo ng salita ng Diyos. So kung handa na kayo, tumayo tayong lahat. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin yung buhay na Diyos na nangusap. Amen! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Ikaw ay buhay! Hayag ka, Panginoon! Napakabuti mo! Hallelujah! Purihin ka.